Naglakad-lakad sina Guning at Leng Xiaoteng, at isinulat ang mga bilang ng jade raw na materyales na nagustuhan nila sa daan. Para hindi masyadong makaakit ng pansin, napagmasdan din ni Guning ang maraming iba pang hilaw na materyales. Na-curious din si Leng Xiaoteng sa ugali ni Guning, dahil tila napakadali para sa kanya na pumili ng magandang jade raw material, ngunit hindi siya nagtanong tungkol dito. Alam niyang sikreto niya iyon. Lahat ay may mga sikreto pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, kahit na ginawa ni Guning ang kanyang makakaya upang kumilos bilang isang karaniwang mamimili, pinukaw pa rin niya ang pag-usisa ng iba. Isinulat niya ang mga numero ng napakabilis. Hindi ibig sabihin na ibibid niya ang lahat ng jade raw na materyales na iyon sa papel, ngunit ang kanyang pag-uugali ay nagulat pa rin sa iba. Nang matapos ni Guning ang paglilibot sa plaza, tanghalian na. Sa makatuwid, nagpasya sina Guning at Leng Xiaoteng na kumain ng tanghalian bago sila pumunta sa mga tindahang iyon. Pagkatapos nitong umaga, isinulat ni Guning ang mga bilang ng 375 jade raw na materyales na may jade sa loob, ngunit mayroon lamang 12 piraso ng top-level na jade sa kanila. Napakahirap talagang makahanap ng jade na may mataas na kalidad. Sumulat si Guning ng higit sa 70% ng mga hilaw na materyales ng jade na may medium-high level o mas mataas na jade sa loob pababa sa kanyang papel, at nag-iwan ng 10% para sa iba. Hindi ito patas na laro, ngunit naging mabait na si Guning. Bukod pa rito, hindi naman ito labag sa batas. Nang pumasok si Guning sa isang restaurant, nakilala niya ang isa pang pamilyar na mukha. Ang tao ay si Zhang Dequan, ang pinuno ng Jade Association sa City Teng. Mayroong dalawang nasa katanghaliang gulang na lalaki at dalawang binata kasama si Zhang Dequan. Sila ay tila mga katulong niya. Nasa sabik si Zhang Dequan na makita si Guning, ngunit hindi man lang nagulat, dahil alam niyang dadalo siya sa public jade bid na ito. Sa ngayon, ang negosyo ng jade ni Guning sa City Teng ay higit na mataas kaysa sa pamilya Zhang at sa pamilya Luo. Ang kanyang kumpanya ay naging 0.1 Jade Company sa City Teng sa loob ng maikling panahon. Hindi lang sa City Teng. Ang Colorful Jade Provider ay nangingibabaw din sa maraming iba pang lungsod na sikat sa industriya ng jade. Napakahirap para sa ibang kumpanya ng jade o provider ng jade na makipagkompetensya laban sa Colorful Jade Provider. Naiinggit dito ang ibang mga negosyante sa parehong industriya, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Ang kompetisyon sa mundo ng negosyo ay palaging mabangis at malupit. Higit pa rito, hindi lahat ay nagpaplano na saktan ang iba dahil mas mahusay ang iba kaysa sa kanila. Sa katunayan, ang mga masasamang tao lamang ang hindi makatiis sa katotohanang maaaring maging mas matagumpay kaysa sa kanila. Ang pamilya Wang sa City Teng ay isang magandang halimbawa. Sa ngayon, ang kumpanya ni Guning, ang kumpanya ng pamilya Zhang at ang kumpanya ng pamilya Luo ay ang tatlong pinakamalaking developer ng jade sa City Teng. Ang pamilya Zhang ay namangha sa tagumpay ni Guning, ngunit hindi sila nagseselos sa kanya, at umaasa pa silang mapanatili ang magandang relasyon sa kanya. Sinubukan ng pamilyang Luo na magplano laban kay Guning sa kanyang likuran noon, ngunit nabigo sila at sumuko. Wala alinman sa dalawang pamilya ang gustong magkaroon ng parehong resulta gaya ng pamilya Wang. Miss Gu, ikinagagalak kitang makitang muli. Natuwa si Zhang Dequan nang makita niya si Guning at naglakad papunta sa kanya. Nagulat ang ibang kasama ni Zhang Dequan nang makita nilang napakagalang ni Zhang Dequan sa isang batang babae. Dahil si Zhang Dequan ay napakagalang sa kanya, ang batang babae ay hindi maaaring maging isang ordinaryong babae. Mga ad ng Pub Future. Ibalik ang paningin sa 2 buwan gamit ang simpleng solusyon na ito. Mga kondisyon ng mata at paningin. Master Zhang, kanina pa. Kamusta ka? Binati ni Guning si Zhang Dequan ng may paggalang. Mabuti ako, sabi ni Zhang Dequan. Miss Gu, may nakita ka bang jade raw materials na gusto mo? May nahanap ako, nakangiting sabi ni Guning. Hindi kami madalas magkita. Bakit hindi tayo sabay kumain ngayon? May treat, sabi ni Zhang Dequan. Oo naman. Tinanggap ni Guning ang imbitasyon ni Zhang Dequan.
Haha, dito na lang please. Ginabayan ni Zhang Dequan sina Guning at Leng Xiaoteng patungo sa pribadong silid na kanyang nabok. Nang makaupo na silang lahat, ipinakilala ni Zhang Dequan ang iba kay Guning. Miss Gu, hayaan mo akong gawin ang pagpapakilala. Ito ang aking pamangkin, si Zhang Binsheng. Ang kanyang ama, si Zhang Dekheng, ay ang aking kuya, sabi ni Zhang Dequan kay Guning. Si Zhang Binsheng ay tagapagmana ng pamilya Zhang, at marami siyang natutunan kay Zhang Dequan. Hindi siya masama sa pagsusugal ng bato at ang mga miyembro ng pamilya Zhang ay nagkakasundo sa isa't isa. Kaya't hindi sila nagkaroon ng maraming alitan bagamat kailangan nilang makipagkompetensya sa isa't isa para sa posisyong tagapagmana. Si Zhang Binsheng ang nagwagi sa kompetisyon sa huli dahil sa kanyang natatanging kakayahan, at ang pamilya Zhang ay nagkakasundo na ngayon. Binsheng, ito ang boss ng Colorful Jade Provider, si Guning. Lumingon si Zhang Dequan kay Zhang Binsheng. Ikinagagalak kong makilala ka, Mr. Zhang. Magalang na binati ni Guning si Zhang Binsheng. Labis na nagulat si Zhang Dequan nang marinig na si Guning ang may-ari ng Colorful Jade Provider. Ikinagagalak na makilala ka rin, Miss Gu. Ngumiti si Zhang Binsheng kay Guning. Talagang pinahahalagahan niya ang kanyang natatanging kakayahan. Hindi ipinakilala ni Zhang Dequan ang iba pang tatlong lalaki kay Guning dahil hindi sila masyadong mahalaga. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay ang sekretarya ni Zhang Binsheng, habang ang dalawang binata ay kanilang mga bodyguard. Hindi rin ipinakilala ni Guning si Leng Xiaoteng sa kanila. Ngunit naunawaan nila na si Leng Xiaoteng ay mula rin sa isang makapangyarihang pamilya dahil sa kanyang natural na hangin ng kapangyarihan. Pagkatapos ng tanghalian, nagpahinga sila saglit, pagkatapos ay lumabas upang patuloy na tumingin sa paligid para sa magagandang jade na hilaw na materyales. Maghihiwalay sina Zhang Dequan at Guning sa sandaling umalis sila sa restaurant. Gayunpaman, nakilala nila ang ilang miyembro ng pamilya Lu nang makarating sila sa unang palapag. Si Lu Weili, ang panganay na anak ng pamilyang Lu, na 34 na taong gulang, at si Lu Weiwei, na nakababatang kapatid niya at 27 taong gulang ngayong taon, ay dumating sa ngalan ng pamilya Lu. May kasama silang dalawang eksperto sa pagsusugal sa bato at dalawang bodyguard. Bagamat si Lu Weili ay tagapagmana ng pamilya Lu, hindi siya masyadong magaling sa pagsusugal ng bato, kaya't nagdala siya ng dalawang eksperto. At dahil palaging nasasangkot ang Burma sa mga digmaan, kaya mas ligtas na may ilang mga bodyguard sa tabi niya. Nakita ng pangalawang Lu Weili si Zhang Dequan at ang kanyang grupo, binati niya sila, "Kumusta, Master Zhang, at Panginoon Zhang?" Binati niya sila sa sarili niyang pagkukusa, ngunit hindi siya mabait. Ang pamilya Zhang at ang pamilyang Lu ay mga katunggali sa industriya ng jade. Si Lu Weiwei naman ay natulala sa itsura ni Leng Xiaoteng. Halos hindi niya maialis ang mga mata sa kanya. Si Lu Weiwei ay may payak na mukha, ngunit masyadong mataas ang tingin sa kanyang sarili, at naaakit lamang siya sa mga gwapong lalaki. Gagawin niya ang lahat para lang makakuha ng gwapong lalaki na naaakit niya. Si Leng Xiaoteng, gayunpaman, ay nakaramdam ng pagkasuklam nang itinoon ni Lu Weiwei ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi siya nawalan ng gana dahil lang sa nakatitig ito sa kanya, bagkus ay medyo lumayo sa kanya. Gayunpaman, hindi binawi ni Lu Weiwei ang kanyang pagkakayuko, na naging sanhi ng pagsimangot ni Guning sa hindi kasiyahan. "Hi, Lord Lu at Miss Lu," sabi ni Zhang Dequan. "Master Zhang, ano sa palagay mo ang mga hilaw na materyales ng jade ngayon?" tanong ni Lu Weili. "Mahirap sabihin," sagot ni Zhang Dequan. "Master Zhang, masyado kang mahinhin. Sa tingin ko marami kang makukuhang magagandang jade raw materials ngayon," sabi ni Lu Weili na kitang-kita sa tono ng paninibugho. Oo, nagseselos siya. Si Zhang Dequan ang pinuno ng Jade Association sa City Teng, at kilala siya sa kanyang mahusay na kasanayan sa pagsusugal ng bato. Kaya naman, nagselos si Lu Weili nang isipin na si Zhang Dequan ay makakakuha ng maraming jade ngayon. "Haha, sana nga," sabi ni Zhang Dequan. Sa sandaling ito,
ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes upang makita ang mga numero sa piraso ng papel sa mga kamay ni Zhang Binsheng. Nagplano siyang magbid para sa iba't ibang mga hilaw na materyales ng jade mula sa kanila upang maiwasan ang mga salungatan. Kung mayroon pa rin silang mga salungatan, handang iwan ni Guning ang ilan sa kanila kung sakaling wala silang makuha sa pagtatapos ng araw. Good luck! Medyo natawa din si Lu Weili, pero malamig ang mukha. Pagkatapos, ang paningin ni Lu Weili ay nahulog kay Guning. Natulala siya saglit, pagkatapos ay napagtanto kung sino si Guning. Ang miss na ito ay si Miss Gu. Nakapalit lang ng pamilya Wang at naging isa sa 3 pinakamalaking tagapagbigay ng jade sa City Teng. Tama ba? Sinadya ni Lu Weili ang tanong na ito nang may pagmamataas upang mapababa si Guning. Naunawaan niya na hindi simple si Guning dahil kaya niyang palitan ang pamilya Wang, ngunit hindi siya naniniwala na kaya niyang gawin ito ng mag-isa. Sa katunayan, naisip ni Lu Weili na si Guning ay masyadong bata para maging mahalaga. Oo, pinalitan ko ang pamilya Wang, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Napakagaling. Nagulat ako na si Miss Gu ay nakakagawa ng napakagandang tagumpay sa murang edad. Sabi ni Lu Weili sa isang ironic na tono. Sa kanyang mga mata, si Guning ay isang maliit na babae, at ang tunay na boss ng Colorful Jade Provider ay dapat ibang tao. Nagtataka si Lu Weili kung bakit napili si Guning na kumatawan sa Colorful Jade Provider. Masyado siyang kontento sa sarili para harapin ang realidad. Hindi ito malaking bagay, sabi ni Guning at tinanggap ang kabalintunaan ni Lu Weili bilang papuri. Kung ipagpaumanhin mo, kailangan na nating umalis ngayon. Kinasusuklaman ni Guning si Lu Weiwei na nakatitig kay Leng Xiaoteng, at hindi na ito nakatiis kahit isang segundo. Hindi siya pinigilan ni Lu Weili, ngunit ibinoka ni Lu Weiwei ang kanyang bibig. Maghintay lang ng saglit. Pagkatapos nito, diretso siyang naglakad patungo kay Leng Xiaoteng at sinabi sa kanya, "Hoy, bakit hindi mo ibigay sa akin ang iyong numero ng telepono? Makakasama tayong kumain balang araw." Pagkasabi niya nun, ngumiti siya na sa tingin niya ay kaakit-akit, ngunit sa totoo lang ay nakakadiri. Hindi pinansin ni Leng Xiaoteng si Lu Weiwei. Parang hindi siya kinakausap ni Lu Weiwei. Tumayo si Guning sa pagitan nila at malamig na tumingin kay Lu Weiwei. "Miss Lu, hindi mo ba iniisip na sobra-sobra na ang paghingi mo ng numero ng telepono sa nobyo ko sa harap ko?" Hindi rin nagustuhan ng ibang tao ang ugali ni Lu Weiwei, ngunit hindi sila nagulat dahil kilalang-kilala nila ang personalidad nito. Fiancé. Bahagyang nagulat si Lu Weiwei, ngunit hindi nagtagal ay ngumisi. "Ano? Hindi ka pa kasal kaya available pa siya?" Nang marinig iyon, nagulat ang lahat kay Lu Weiwei. Bagamat hindi pa talaga kasal sina Leng Xiaoteng at Guning, engaged na sila. Hinahamon niya si Guning sa pagsasabi niyan sa mukha ni Guning. Galit si Leng Xiaoteng sa pagkakataong ito, at pinandilatan si Lu Weiwei. Nakaramdam ng takot si Lu Weiwei. Kahit alam niyang pareho silang inis ngayon, ayaw niyang sumuko dahil si Leng Xiaoteng ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. Nasaksihan ang hindi mangyayari na pag-uugali ni Lu Weiwei, walang intensyon si Lu Weili na pinigilan siya. Walang makapagsasabi kung ano ang iniisip niya. Handa si Zhang Dequan na suportahan si Guning, ngunit alam din niya na si Guning ay hindi isang mahinang babae. "Miss Lu, mukhang may tiwala ka sa sarili mo, pero sa tingin ko hindi ka katugma sa akin," sabi ni Guning. Bihira umatake si Guning sa iba sa publiko, ngunit hinihiling ito ni Lu Weiwei. "Ikaw." Nagalit si Lu Weiwei nang hinamak siya ni Guning. "Ipinanganak ako sa pamilya Lu. So, ako ang boss ng Colorful Jade Provider," sabi ni Guning. "Ang isang Jade Provider ay halos hindi maihahambing sa kayamanan ng aking pamilya," sabi ni Lu Weiwei na may paghamak. Kaunti lang ang narinig ni Lu Weiwei tungkol sa Colorful Jade Provider, kaya naisip niya na hindi ito mahalaga. Weiwei, kinailangan siyang pigilan ni Lu Weili sa sandaling ito. Bagamat ang isang Jade Company ay talagang halos hindi maihahambing sa yaman ng kanilang pamilya,
hindi magandang bagay kung magkaroon sila ng masamang relasyon sa amo nito. Ang Colorful Jade Provider ay isa sa 3 pinakasikat na kumpanya ng Jade sa City Teng. Walang pakialam si Lu Weili kay Guning, ngunit natatakot siya sa tunay na amo sa likod niya. Naisip ni Zhang Dequan at ng iba pa na si Lu Weiwei ay medyo hanggal matapos marinig ang kanyang opinyon tungkol sa Colorful Jade Provider. Wala siyang ideya kung gaano kahigpit ang kompetisyon sa negosyo ng Jade sa City Teng. Mali ba ako? Hindi inisip ni Lu Weiwei na siya ay mali. Bahaging natawa si Guning. Tama ka. Ang isang kumpanya ng Jade ay hindi kabilang sa pagbanggit kumpara sa yaman ng iyong pamilya, ngunit sinira ko ang pamilya Wang bago ako nagtayo ng Colorful Jade Provider. Ikaw, nagulat si Lu Weiwei. Napabilog din si Lu Weili sa kanyang mga mata sa gulat. Narinig nila ang balita tungkol dito, ngunit hindi naniniwala na magagawa iyon ng isang batang babae. Dagdag pa rito, nasira ang pamilya Wang dahil marami silang maruruming sikreto ang nalantad, kaya naniwala sila na tiyak na mga kaaway ng pamilya Wang sa politika ang gumawa nito. Sa kanilang pagkamangha, sinabi ni Guning sa kanila na siya ang taong nagpapatalsik sa pamilya Wang. Imposible. Inilabas ito ni Lu Weili. Well, binigyan ko lang ng tulong ang mga kaaway ng pamilya Wang. Iyon lang, nakangiting sabi ni Guning, na nakakatakot. Hindi niya ipinakikita ang kanyang kakayahan, ngunit binigyan ng babala ang pamilya Lu. Kung posible, mas gusto ni Guning na gumugol ng mas kaunting oras sa pagkana laban sa kanila. Lord Lu, wala akong balak na maging kalaban ng pamilya Lu, kaya sana ay maisip natin ang sarili nating negosyo. Kung talagang ayaw mo sa akin, wala akong pakialam na makipaglaro sa iyo, sabi ni Guning at nagbabala. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Lu Weiwei. Miss Lu, huwag na huwag mong sisisihin ang lalaki ko, baka pagsisihan mo ang ginawa mo. Natigilan si Lu Weili, at hindi alam kung ano ang sasabihin ngayon. Ikaw, galit na galit si Lu Weiwei, at gusto pa ring makipagtalo kay Guning. Weiwei, tumahimik ka. Bago pa makapagsalita si Lu Weiwei, pinigilan siya ni Lu Weili. Ano man ang mangyari, hindi sila dapat magkaroon ng salungatan laban kay Guning ngayon. Nagpout si Lu Weiwei, ngunit kailangang makinig sa kanyang nakitang kapatid. Tara na. Ayaw ni Guning na manatili rito ng isang segundo, kaya't agad siyang nag-walk out, na sinundan ni Leng Xiaoteng. Maya-maya ay umalis din si Zhang Dequan at ang iba pa. Weiwei, huwag mo nang ulitin iyon, sabi ni Lu Weili kay Lu Weiwei. Naiintindihan ko, sabi ni Lu Weiwei, ngunit nag-aatubili pa rin siyang isuko si Leng Xiaoteng. Nagpunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa unang tindahan ng mga hilaw na materyales ng Jade pagkatapos lumabas ng restaurant. Kung ikukumpara sa mga stand, mas kakaunti ang mga tindahan, kaya hindi tumitingin sa paligid ng mga hilaw na materyales ng Jade. Mayroon lamang 1 o 200 Jade raw na materyales sa bawat tindahang iyon. Mas malamang na makahanap ng Jade na may mataas na kalidad sa mga piling hilaw na materyales ng Jade. Sa 1 o 200 Jade raw na materyales, maaaring mayroong higit sa 5 piraso ng medium-high level na Jade. Pagkatapos tumingin sa paligid ng 7 tindahan, nakita na si Guning ng mahigit 30 Jade raw materials na may magandang Jade sa loob. Sa katunayan, marami pang Jade na hilaw na materyales na may Jade sa loob, ngunit ang ilan sa mga ito ay pinili ni Zhang Dequan, kaya hindi isinulat ni Guning ang kanilang mga numero. Dequan, depende sa swerte niya kung makukuha niya silang lahat. Isinulat lamang ni Zhang Dequan ang kanilang bilang ng mga hilaw na materyales ng Jade, kaya marami pa ring pagpipilian si Guning. Makalipas ang ilang sandali, natanggap ni Guning ang tawag ni Zi Beiying. Kara-rating lang ni Zi Beiying sa Yangon, Burma, at tinanong niya si Guning kung nasa public Jade bid siya sa ngayon. Binigyan siya ni Guning ng sang-ayon na sagot, kaya lumapit sa kanya si Zi Beiying. Ang Yangon ay ang kabisera ng Burma, ngunit hindi ito masyadong malaki, kaya narating ng Zi Beiying ang plaza sa loob ng kalahating oras. Sumama sa kanya sina Mengda at Nan. Si Zi Beiying ay walang liham ng imbitasyon,
ngunit napakadali para sa pamilyang Z na makakuha ng isa, kaya pumasok si Zi Beiying sa plaza na may hawak na liham ng paanyaya sa kanyang kamay sa dulo. Guning, nandito ako. Tuwang-tuwa si Zi Beiying na makita si Guning. Hi, Mr. Leng at Miss Gu. Binati ni Mengda at Nan sina Guning at Leng Xiaoteng. Tumanggo sa kanila sina Leng Xiaoteng at Guning. Hi, Xiaoteng. Matapos bigyan ng mahigpit na yakap si Guning, binati ni Zi Beiying si Leng Xiaoteng na may malawak na ngiti. Hindi siya nakaramdam ng hiya kahit na hinangaan niya si Leng Xiaoteng noon. Isa siyang matalino at mabait na babae. Mas gusto niya si Leng Xiaoteng dahil napakahusay nito sa mga kasamahan niya, ngunit alam lang nila tungkol sa isa't isa. Bilang karagdagan, si Guning ay mabuting kaibigan ni Zi Beiying ngayon, at si Zi Beiying ay hindi gustong mawalan ng isang mabuting kaibigan. Hi, sabi ni Leng Xiaoteng sa kanya. Guning, ano sa tingin mo ang mga hilaw na materyales ng jade sa plaza? Tanong ni Zi Beiying kay Guning. Bueno. Sa palagay ko ay mayroon akong halos 12 tindahan na natitira sa plaza, at marami na akong nakitang jade na hilaw na materyales na may mataas na kalidad ng jade sa loob, sagot ni Guning. Nako, napakaganda. Maaari kang patuloy na tumingin sa paligid at hindi kita guguluhin, sabi ni Zi Beiying. Wala siyang alam tungkol sa pagsusugal sa bato, at pumunta dito para lang magsaya. Oo naman, sabi ni Guning. Pagkatapos, nauna si Guning. Sinundan siya ni Zi Beiying, at minsan ay tumitingin sa kanyang sarili. Sa totoo lang, ayaw payagan ng ama ni Zi Xiaoman at Zi Beiying na makibahagi sa public jade bid na ito sa simula. Dahil hindi ligtas at matatag na bansa ang Burma, ngunit sinabi sa kanila ni Zi Beiying na naroon din sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya pumayag si Zi Xiaoman at ang kanyang ama. Hindi sila pamilyar kay Guning, ngunit medyo pamilyar kay Leng Xiaoteng. Si Zi Beiying ay hindi rin mahinang babae, at mayroon din siyang 2 ace bodyguard sa tabi niya. Sa tulong ni Leng Xiaoteng, naniwala sila na magiging ligtas siya. Ang ama ni Zi Beiying ay gumaling na ngayon. Bagamat si Leng Xiaoteng ang nagbigay sa kanila ng gamot, alam nilang kay Guning ang gamot, kaya nagpapasalamat sila sa kanya. Gayunpaman, nagkaroon ng alitan si Zi Beiying sa isang tao pagkatapos niyang magsama-sama si Guning sa maikling panahon. Nagkataon, ang mga kaaway ni Guning, sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen, ay sangkot din dito. Sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen ay naruroon din sa public jade bid ngayon, ngunit walang salungatan sa kanila si Zi Beiying sa simula pa lang. Ang bagay ay ang isang lalaki ay hindi sinasadyang napahid sa katawan ng isang babae sa gitna ng mga tao sa plaza. Na hindi maiwasan dahil napakaraming tao ngayon, ngunit ang babae ay masyadong marahas at itinulak ang lalaki palayo sa sobrang lakas. Halata na ang babae ay hindi isang ordinaryong babae, at ang lalaki ay natisod sa isang tumpok ng jade raw materials. Medyo masakit ang pagkahulog sa isang tumpok ng matitigas na bato, at ang kanyang likod ay nagsimulang dumyugo kaagad. Napansin ni Zi Beiying na hindi sinasadya ng lalaki, habang ang babae naman ay masyadong bayolente kaya naman naiinis siya. Higit sa lahat, napansin ni Zi Beiying na ang babae ay mula sa bansa R, kaya agad siyang nagalit. Kinasusuklaman ni Zi Beiying ang mga tao mula sa bansa R. Dahil nasaksihan niya ang marahas na pag-uugali ng babae, kailangan niyang gumawa ng isang bagay ngayon. Kaya naman, sa sandaling makatayo ang lalaki, tumakbo si Zi Beiying at itinulak ang babae sa parehong tumpok ng mga hilaw na materyales ng jade. Sinadya niya iyon para matikman ng babae ang parehong hindi magandang pakiramdam. Sobrang sakit ng babae matapos ang biglaang pagbagsak. Sa kabutihang palad, magaling siya sa martial arts, kaya mas malakas siya kaysa sa mga ordinaryong tao, at hindi gaanong nasaktan. Miss Yamaguchi. Natakot sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen nang makita nila iyon. Sa sumunod na segundo, isang malakas na lalaki na nakatayo sa gilid ng babae ang tumakbo para suntukin si Zi Beiying. Tumalon si Mengda upang labanan siya ng walang tagal. Habang ang lalaki mula sa Country R ay nakikipaglaban kay Mengda,
tinulungan ni Chizaiyo at Tang Yaksen si Miss Yamaguchi na makatayo. Hindi siya malubhang nasugatan, ngunit nasaktan pa rin, kaya pinandilatan niya si Zibeiying na para bang dudurugin niya si Zibeiying. Makalipas ang ilang minuto, natalo ang lalaking taga-Bayan R sa laban kay Mengda. Alam niyang hindi siya kapareha ni Mengda, kaya binalingan niya si Zibeiying. Anong ginagawa mo? Bakit mo siya tinulak? Sa tingin ko dapat mong tanungin itong miss kung bakit marahas niyang itinulak ang inosenteng lalaking iyon sa tumpok ng mga hilaw na materyales ng jade, mahinahong sabi ni Zibeiying. Ikaw, galit ang lalaki. Hindi niya akalain na kasalanan ng babae. Siya mismo ang humiling nito. Kinatok niya si Ayumi. Hindi niya sinasadya. Masyadong masikip sa plaza na ito. Hindi mo ba nakikita? Sabi ni Zibeiying. Sinuportahan ng karamihan sa mga nanunood si Zibeiying, dahil talagang masyadong bastos ang lalaki at babae mula sa Country R. Ikaw, galit na galit ang lalaki, ngunit hindi nang ahas na makipaglaban muli kay Mengda. Sa sandaling ito, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng matapos marinig ang ingay. Nang makita ni Guning sina Chizaiyo at Tang Yaksen, hindi siya nasisiyahan, ngunit hindi niya ipinakita sa kanyang mukha ang kanyang tunay na nararamdaman. Nagulat din sina Chizaiyo at Tang Yaksen nang makita si Guning. Sa katunayan, masaya si Chizaiyo na makita siya, ngunit medyo nalungkot siya nang bumagsak ang paningin niya kay Leng Xiaoteng. Hindi niya nakilala si Leng Xiaoteng, kaya hindi niya alam na si Leng Xiaoteng ay miyembro ng pamilya Leng, ngunit ayaw niyang makita ang napakagandang binata na nakatayo sa tabi ni Guning. Iniisip niya kung boyfriend ba siya ni Guning. Sa pag-iisip niyan, hindi natuwa si Chizaiyo at hindi niya binati si Guning. Napaka-self-centered niya. Si Tang Yaksen, sa kabilang banda, ay kinasusuklaman si Guning gaya ng dati, kaya diretso niyang hindi pinansin. Beiying, anong nangyari? Tanong ni Guning kay Zibeiying. Pagkatapos ay sinabi ni Zibeiying kay Guning ang lahat, at naisip ni Guning na tama si Zibeiying. Kung nasaksihan niya ang parehong bagay, gagawin din niya iyon. Gayunpaman, hindi nararapat na gumawa sila ng gulo dito, kaya sinabi ni Guning, sa palagay ko ay hindi na tayo dapat magtalo o mag-away, kung hindi ay itaboy tayo ng host. Nang marinig iyon, pumayag si Zibeiying na itigil ang pakikipagtalo sa kanila. Ang lalaki at ang babae mula sa Country R ay ayaw pabayaan si Zibeiying na makatakas dito, ngunit kailangan nilang pumayag dahil ayaw din nilang mapalayas. Kahit na hindi sila maaaring magdulot ng gulo dito sa ngayon, hindi ibig sabihin na wala na silang gagawin sa hinaharap at sa ibang lugar. Napatingin si Guning sa lalaking duguan pa rin ang likod. Mengda, mangyaring tulungan siyang makapunta rito, sabi ni Guning kay Mengda. Oo naman, sabi ni Mengda, pagkatapos ay nalalayan ang lalaki na maglakad patungo kay Guning. Naglabas si Guning ng isang bote ng porselana mula sa kanyang backpack at nagbuhos ng isang kristal. Sinabihan niya ang lalaki na kunin ito, at hayaan si Mengda na tulungan siyang lumipat sa isang tahimik na lugar para magpahinga. Pagkatapos noon, umalis si Guning at ang kanyang mga kaibigan. Nang wala na sila, magkaiba ang mga ideya ni Chizaiyo, Tang Yaksen, ang lalaki at ang babae mula sa Country R. Damn it, how dare they treat me like that? Masama ang ekspresyon ni Ayumi Yamaguchi. Lumingon sina Chizaiyo at Tang Yaksen para sumulyap sa kanya. Nang makita ang kanyang ekspresyon, alam nilang maghihiganti siya, ngunit wala silang sinabi para pigilan siya. Umaasa na sila ngayon sa pamilya Minamino para tulungan ang pamilya Tang na makapasok sa palengke sa Country R. Ang pamilyang Minamino ay isang maimpluwensyang pamilya sa Country R, at si Shouta Minamino ang nag-iisang tagapagmana nito. Hanggat handa silang tulungan ni Shouta Minamino, magiging madali para sa kanila na makapasok sa merkado sa Country R. Ayumi, huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na maghihiganti ako para sa iyo, sabi ni Shouta Minamino. Nagustuhan niya si Ayumi Yamaguchi at sumakit ang puso niya nang makita siyang nasasaktan. Gayunpaman, hindi nagustuhan ni Ayumi Yamaguchi si Shouta Minamino dahil hindi siya maganda,
ngunit hindi rin siya nito tinanggihan. Sa katunayan, si Shouta Minamino ay isang plan B sa mga mata ni Ayumi Yamaguchi. Alam ito ni Shouta Minamino, ngunit handa siyang maging backup. Kahit na hindi sila mag-asawa sa ibabaw, ginawa nila ang lahat ng ginawa ng mag-asawa. Kaya naman, naisip ni Shouta Minamino na hindi big deal na hindi siya tinanggap ni Ayumi Yamaguchi bilang boyfriend niya. Takuya, sundan mo sila. Gusto kong malaman kung saang hotel sila tumutuloy. Mag-ingat na huwag mapansin nila, sabi ni Shouta Minamino sa isang binata sa kanyang tabi. Nakipag-away lang siya kay Mengda, kaya alam niyang hindi sila mahina. Yes, sir, sabi ni Takuya at umalis. Si Ayumi Yamaguchi ay nasugatan ngayon, kaya kailangan niya ng pahinga. Kasama rin ang pamilya Minamino sa industriya ng alahas, ngunit ang jade jewelry ay bahagi lamang ng negosyo ng kanilang pamilya at wala silang masyadong alam sa jade raw materials. Dumating sila dito pangunahin para sa auction na gaganapin sa ikatlong araw. Hindi mahalaga para sa kanila na sumali sa unang 2 araw ng public jade bid. Sa pagkakataong iyon, bumalik sa hotel si Shouta Minamino kasama si Ayumi Yamaguchi. Umalis din sina Chizaiyo at Tang Yaksen. Kagrupo nila sina Shouta Minamino at Ayumi Yamaguchi, kaya hindi nararapat na manatili sila kung aalis sila. Hindi nagtagal ay napansin ni Guning na may humahabol sa kanila, at alam niyang ang tao ay dapat ipadala ni Shouta Minamino. Wala siyang nagawa, dahil gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ng taong iyon. Sa totoo lang, binalak ni Guning na magdulot ng malaking gulo dahil kasali rin dito sina Chizaiyo at Tang Yaksen. Dahil sina Chizaiyo at Tang Yaksen ay nasa parehong grupo ng 2 tao mula sa bansa R, naisip ni Guning na ito ay isang magandang pagkakataon para turuan din sila ng leksyon. Hindi na makapaghintay si Guning na makita silang may problema. Ang National College Entrance Examination ay 1 buwan na lang, at pupunta si Guning sa kabisera pagkatapos nito. Ito na ang sandali na sinimulan niyang salakayin ang pamilyang Tang sa kabisera. Hindi na mabuhay ng matagal si Tang Bing senador. Dahil sa pagtatalo, si Zi Beiying ay hindi nang ahas na muling maglakad-lakad ng mag-isa, kaya sumunod siyang mabuti sa likod ni Guning. Hindi nagtagal ay nalaman niya na isinulat ni Guning ang mga numero ng mga hilaw na materyales ng jade sa mabilis na pumukaw sa kanyang pagkamausisa. Bagamat kakaunti ang alam niya tungkol sa pagsusugal ng bato. Napansin niya na ang karamihan sa mga tao ay kailangang obserbahan ang mga hilaw na materyales ng jade sa mahabang panahon bago sila sumulat ng ilang mga numero. Si Guning, sa kabilang banda, ay hindi nag-atubiling sumulat ng sunod-sunod. Guning, paano ka naging napakabilis? Tanong ni Zi Beiying, nalilito. Mayroon akong kakaibang kasanayan, sabi ni Guning. Ano ito? Tanong ni Zi Beiying. Enhart V Epsilon Pound N. Isang haven para sa mga bookworm at mga ngarap. Hindi ko masabi sa iyo, sabi ni Guning. Mabuti, medyo nadismaya si Zi Beiying. Hindi nagtagal, natapos ni Guning ang pagtingin sa mga huling dosenang tindahan. Isinulat niya ang mga bilang ng halos 150 jade raw na materyales na naglalaman ng jade na may mataas na kalidad. Kung idinagdag ito sa jade raw na materyales na pinili niya mula sa mga stand, nakakuha siya ng higit sa 500 piraso sa kabuuan. Ang mga sukat ng jade sa mga ito ay iba-iba, ngunit ang kabuuang halaga ay maaaring higit sa 1 bilyong yuan. Hindi sigurado si Guning na makukuha niya ang lahat ng ito, ngunit tiwala siya na makukuha niya ang hindi bababa sa 70% ng mga ito. Pagkatapos, hiniling ni Guning kay Leng Xiaoteng na tulungan siyang tapusin ang mga bid. Matapos punan ang mga patlang, ibinigay ni Guning at Leng Xiaoteng ang mga bid chart. Alas 3 pa lang ng hapon nang matapos nila iyon, at karamihan sa mga tao ay abala pa sa paglilibot sa plaza. Maraming mga miyembro ng kawani ang nagulat sa kanilang kahusayan, at naisip na maaaring naruroon sila upang magsaya sa halip na seryosohin ito. Ito ay hindi pangkaraniwan, dahil hindi lahat ay nakahanap ng jade raw na materyales na gusto nila.
Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay umalis sa plaza pagkatapos. Maaga pa. Bakit hindi tayo pumunta sa Jade Raw Material Street? Sabi ni Guning. Ayaw niyang palampasin ang anumang pagkakataong makakuha ng magandang Jade Raw Materials. Ang Jade Raw Materials sa Jade Raw Material Street ay hindi kasing ganda ng mga nakalagay sa square kung saan ginanap ang public jade bid, ngunit posible pa ring makahanap ng jade mula sa kanila. Magandang ideya. Tuwang-tuwa si Zibeing. Pumunta siya dito para magsaya, kaya halatang hindi niya ito tatanggihan. Dahil hindi sila nagda-drive doon, sumakay sila ng taxi. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay nagbahagi ng isa, habang si Zibeing at ang kanyang dalawang bodyguard ay nagbahagi ng isa pa. Pagdating nila sa Jade Raw Material Street, maraming tao doon. Hindi lahat ay maimbitahan sa public jade bid, at hindi marami ang magbabayad ng malaking halaga para dito, kaya pinili nilang bisitahin ang Jade Raw Material Street. Ang unang bagay na kailangang gawin ngayon ni Guning ay ang magrente ng isang maliit na kamalig upang iimbak ang mga hilaw na materyales ng jade na bibilhin niya. Maaari niyang palihim na ilagay ang mga ito sa telepathic eye space kung maaari. Madaling magrente ng maliit na kamalig sa kalyeng ito. Pagkatapos noon, umarkila ng cart si Guning at naglakad papunta sa Jade Raw Material Street. Nakasunod pa rin si Takuya sa kanila. Kaunting oras lang ang kailangan ni Guning para mahanap ang magandang jade raw na materyales na gusto niya, at ilang minuto lang ang ginugol niya sa bawat tindahan. Nasanay na si Leng Xiaoteng, at alam din ni Zibeing na dahil ito sa kakaibang husay ni Guning, ngunit nalito si Takuya. Alam niya kung gaano kahirap maghanap ng jade raw material na may jade sa loob, at karaniwang tumatagal ang isang tao para makahanap nito. Hindi niya maisip ang sagot, kaya patuloy pa rin siyang sumunod sa mga ito. Makalipas ang halos isang oras, narating ni Guning ang dulo ng kalye na ito at nakakuha siya ng humigit kumulang 200 jade raw na materyales na may jade sa loob lahat. Sabay nilang inilipat ang mga ito pabalik sa kamalig. Guning, paano mo ililipat ang napakaraming jade raw na materyales pabalik sa lungsod na tinitirhan mo? Tanong ni Zibeing, nakatingin sa malaking tambak ng jade raw materials sa kamalig. Kailangan nila ng mga legal na dokumento para ilipat ang mga hilaw na materyales ng jade mula sa Burma. At mahirap kunin ang mga legal na dokumentong iyon, kaya nag-alala si Zibeing. Hahanap ako ng paraan para makaalis, sabi ni Guning. Hindi siya nag-aalala tungkol dito. Mayroon siyang telepatikong espasyo sa mata. Dahil sinabi ni Guning na kakayanin niya ito, ang iba ay hindi nagtanong tungkol dito. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihin mo lang sa akin, sabi ni Leng Xiaoteng. Ayos lang. Alam ko kung paano sila haharapin, nakangiting sabi ni Guning. Xiaoteng, pwede mo ba akong tulungang ibalik ang cart? Sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng. Ginamit niya itong dahilan para paalisan siya. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Hayaan mo si Mengda, sabi ni Zibeing. Naisip niya na hindi na kailangang gawin ito ni Leng Xiaoteng ng personal. Salamat, ngunit kaya ko ito, sabi ni Leng Xiaoteng. Kailangan ni Guning ang kanyang tulong, at ayaw niyang abalahin ang iba. Sige, kailangan ko ng space ngayon. Hintayin mo ba ako sa labas? Aalis ako pagkatapos mag-iwan ng ilang marka sa mga hilaw na materyales ng jade, sabi ni Guning. Maaari ba akong tumulong? Tanong ni Zibeing. Salamat, ngunit kailangan kong gawin ito sa aking sarili, sabi ni Guning. Fine, sabi ni Zibeing, pagkatapos ay umalis kasama sina Mengda at Nan. Nang makaalis na sila, isinara ni Guning ang pinto ng bodega, at inilagay ang lahat ng jade na hilaw na materyales sa telepathic eye space bago siya lumabas. Nang may-lock niya ang pinto ng kamalig, bumalik si Leng Xiaoteng. Tere na para sa hapunan, sabi ni Guning. Pagkatapos, umalis sila sa Jade Raw Material Street, sinundan pa rin ni Takuya. Si Zibeing at ang kanyang dalawang bodyguard ay nanatili din sa Yangon Hotel, kaya sabay silang bumalik sa Yangon Hotel. Tinawagan ni Takuya si Shou Utamin Amino ng walang pagkaantala,
dahil nanatili rin si Shouta Minamino sa Yangon Hotel. Ang Yangon Hotel ay isang 5-star hotel sa Yangon, at maraming mga bisita ang piniling manatili doon. Sina Guning at Leng Xiaoteng ay sumakay pagkatapos ng hapunan. Naunawaan ni Zi Beiying na gusto nilang gumugol ng ilang pribadong oras na magkasama, kaya hindi niya sila inabala. Sinabi sa kanya ni Guning na mag-ingat, kahit na hindi alam ni Zi Beiying na may taong sumusunod sa kanila sa buong panahon. Pagkatapos, humingi si Guning ng kotse sa hotel. Nang nasa sasakyan na sila, tinanong siya ni Leng Xiaoteng, "Ningning, saan mo gustong pumunta?" Naunawaan ni Leng Xiaoteng na may dapat harapin si Guning ngayong gabi. "Pumunta tayo sa XX Mountain," sabi ni Guning. Maghahanap siya ng isa pang miyembro ng Evil Practice. Ang XX Mountain ay humigit kumulang 50 kilometro ang layo mula sa Yangon, kaya natagalan bago sila makarating doon. At saka, kailangan pa nilang maglakad ng mahabang distansya pagkarating nila doon, dahil walang kalsadang madadaanan ng sasakyan. Dahil sa bilis ng paglalakad ni Guning at Leng Xiaoteng, maaaring tumagal sila ng 20 minuto. Sa makatuwid, hindi ito isang madaling paglalakbay. Gayunpaman, dahil narito na si Guning, hindi niya maaaring isuko ang pagkakataong ito. Maaga o huli, kailangan niyang pumunta doon, at libre siya ngayon. Walang problema, sabi ni Leng Xiaoteng. Naunawaan niya na ito ay mapanganib, ngunit hindi niya pinigilan si Guning. Nangako siyang gagawin ito kasama niya, at tiwala siyang mapoprotektahan niya ito. Ilang sandali matapos umalis sina Guning at Leng Xiaoteng, muling nagkaproblema si Zi Beiying. Hindi siya tumuloy sa hotel, at lumabas para mamasyal. Gayunpaman, biglang sumulpot ang dalawang lalaki at pinigilan siya. Nang makita iyon, pinrotektahan siya ni Mengda at Nan at nagsimulang lumaban sa kanila. Walang masyadong tao sa kalye, at madalas na nag-aaway ang mga tao sa Burma, kaya nakasanayan na ito ng mga lokal na mamamayan. Magaling makipaglaban ang dalawang lalaki, pero mas magaling pa rin sa kanila sina Mengda at Nan. Si Zi Beiying ay sigurado na ang dalawang lalaki ay dapat na ipinadala upang salakayin siya ni Shouta Minamino. Nakipag-away lang siya kay Shouta Minamino sa Burma. Si Takuya, na nasa isang madilim na sulok, ay kinabahan matapos makita ang kanyang mga tao na binugbog ng mga bodyguard ni Zi Beiying. Sa huli, ang dalawang lalaki mula sa Country R ay napahiyaw sa sakit sa lupa at sumuko. Sina Mengda at Nan ay mga ace bodyguard, at parehong tapat kay Zi Beiying, kaya gumamit sila ng puwersa para talunin ang dalawang lalaki. Hindi nila papatayin ang dalawang lalaki sa publiko, dahil hindi ito kailangan. Naglakad si Zi Beiying sa kanila sa sandaling ito, at malamig na tinitigan sila. "Alam ko kung sino ang amo mo. Sabihin sa kanya na hindi siya ligtas na aalis sa Burma kung sakaling mangyari ito muli." Pagkatapos noon ay umalis na siya kasama sina Mengda at Nan. Ipinadala ni Takuya ang dalawang lalaki sa ospital ng sabay-sabay, pagkatapos ay tinawagan si Shouta Minamino at iniulat ang lahat sa kanya. Nasa kwarto ni Ayumi Yamaguchi si Shouta Minamino ng mga sandaling iyon. Dinurog niya ang tasa ng tsaa sa sahig matapos marinig ang nangyari, na ikinatakot ni Ayumi Yamaguchi. Shitty. Galit na galit si Shouta Minamino, ngunit wala siyang magawa. Laking gulat niya, napakagaling ng mga bodyguard ng dalaga. "Shouta, anong nangyari?" tanong ni Ayumi Yamaguchi sa kanya pagkatapos niyang ibaba ang tawag. Alam niyang may nangyaring kakilakilabot. "Nabigo kami, at nanalo sila," galit na sabi ni Shouta Minamino. "Ayumi, huwag kang mag-alala. Susubukan ko uli." "Mahusay," sabi ni Ayumi Yamaguchi. Ayaw din niyang sumuko. Nang makita si Ayumi Yamaguchi na nakasuot ng half-transparent na sleeping gown. Nakaramdam ng pagkapukaw kay Shouta Minamino, ngunit hindi niya ito magawang makipagtalik ngayon, dahil nasugatan siya. Dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa maliit na bahay sa bakana ng XX Mountain bago magdilim ang kalangitan, kaya pinahinto ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa isang parking lot nang dumating sila. Ang XX Mountain ay isang sikat na bundok sa lugar na ito,
kaya hindi mahirap para kay Guning na hanapin ito. Bumilis sina Guning at Leng Xiaoteng. Madilim na nang makarating sila sa paanan ng bundok. Medyo nakakatakot ang itsura dahil sa isang itim na ambon sa kakahuyan na nagpapalabo sa liwanag ng buwan. Nagdaos-dosan ang mga dahon sa isa't isa at ang mga ibon ay gumagawa ng mga paus na tunog paminsan-minsan, na naging dahilan upang lalo itong nakakatakot. Hindi agad pumasok si Guning, ngunit ginamit niya ang kanyang jade eyes upang tumingin sa paligid upang makita kung mahahanap niya ang pangalawang miyembro ng ang masasamang kasanayan. Nabigo siyang mahanap siya, ngunit napansin niya ang siksik na yin sa ibang lugar sa lambak. Medyo malayo ang lambak, kaya hindi ito makita ni Guning ng malinaw, ngunit sigurado siyang naroon ang lalaki. Ano man ang mangyari, kailangan niyang pumunta doon para malaman ito. Tahimik na nanatili si Leng Xiaoteng sa tabi ni Guning sa buong oras. Pagkatapos, naglakad si Guning patungo sa lambak. Ang XX Mountain ay masyadong masungit, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na akyatin ito, ngunit hindi ito problema para kay Guning at Leng Xiaoteng. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na si Guning ay hindi isang mahinang babae, ngunit patuloy pa rin niya itong binibigyang pansin kung sakaling mahulog ito. Ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes sa daan para tulungan siyang suriin ang paligid. Dahil ang lugar na ito ay kilala sa nakatagong kayamanan, dapat niyang subukang maghanap. Habang papalayo sila sa kakahuyan, mas lumalamig ang pakiramdam nila. Kinuha ni Guning ang Night Luminescent Pearl, pagkatapos ay inilagay ito sa isang maliit na bag na may tali. Ibinigay niya ang maliit na bag kay Leng Xiaoteng at sinabing, isuot mo ito sa iyong leeg, pagkatapos ay hindi ka nalalamigan. Bagamat si Leng Xiaoteng ay isang malakas na binata, maaaring maapektuhan siya ni Yin ng walang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili. Kumusta ka naman? Nag-aalala si Leng Xiaoteng sa kaligtasan ni Guning. Ayos lang ako. Hindi ako maaapektuhan ng malamig na hangin, sabi ni Guning. Alam ni Leng Xiaoteng na hindi siya nagsisinungaling, kaya tinanggap niya ang Night Luminescent Pearl. Pagkatapos ng maraming pagdaan kay Guning, palaging nararamdaman ni Leng Xiaoteng na si Guning ay hindi isang karaniwang tao, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya ang mga detalye, kaya hindi na siya nagtanong patungkol dito. Isa siyang napaka-consider na boyfriend. Hindi nagtagal ay bumuti ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng sa tulong ng Night Luminescent Pearl. Nang malapit na sila sa lambak, naglabas si Guning ng ilang mahiwagang kapangyarihan na maaaring makaakit sa pangalawang miyembro ng evil practice. Hindi nagtagal, parehong nakarinig sina Guning at Leng Xiaoteng ng mga malalakas na ingay. Ito ay hindi dahil sa hangin, at ito ay puno ng panganib. Tumingin si Guning sa unahan, at nakita ang isang itim na figure na dumaan. Gumalaw ito na parang kidlat, at 10 metro lang ang layo nito mula sa Guning at Leng Xiaoteng sa loob ng ilang segundo. Huminto doon ang itim na figure, at pinagmasdan sina Guning at Leng Xiaoteng mula sa isang madilim na sulok. Siya ang pangalawang miyembro ng evil practice. Nang maramdaman niya ang mahiwagang kapangyarihan sa katawan ni Guning at Leng Xiaoteng, mukha siyang sakam. Nagulat siya nang makita niya ang dalawang tao na may malakas na kapangyarihan, at napakaswerte niya. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na nasa panganib siya ngayon. Maraming tao ang pumunta rito para maghanap ng kayamanan, kaya naisip ng lalaki na pumunta rito sina Guning at Leng Xiaoteng para gawin ang parehong bagay. Ang pangalawang nakita ni Guning ang lalaki, hindi siya nagdalawang isip na bumunot ng baril para barilin siya. Binaril sa balikat ang lalaki at napasigaw sa sakit. Bagamat miyembro siya ng evil practice, nakakaramdam pa rin siya ng sakit bago siya umabot sa pinakamataas na antas. Matapos barilin, napagtanto ng lalaki na natagpuan na siya ni Guning at nagalit. Hindi na siya makapaghintay na patayin sila ngayon. Damn it! How dare you saktan ako? Sumigaw siya at inatake sina Guning at Leng Xiaoteng. Nagulat sina Guning at Leng Xiaoteng sa kanyang bilis. Hindi pa handa ang lalaki noon, kaya nagawang barilin siya ni Guning, kung hindi siya nasugatan. Pinisil ni Guning ang isang tansong dagger sa kamay ni Leng Xiaoteng nang salakayin sila ng lalaki. Dahil sa bilis ng lalaki, walang silbi ang paggamit ng baril.
Ang isang punyal ay mas mahusay para sa pakikipaglaban sa isang maikling distansya. Hawak din ni Guning ang isang bronze na may hawak sa kanyang kamay, pagkatapos ay nagsimulang lumaban sa lalaki. Kahit na ginawa ni Guning at Leng Xiaoteng ang kanilang makakaya, nabigo silang makontrol ang lalaki, dahil ang sitwasyon ay hindi para sa kanila. Sila ay nasa madilim na mabatong kakahuyan, at hindi makagalaw ng kasing bilis ng lalaki. Isa pa, mas malakas ang lalaki sa kanila. Si malinaw na pangalawang miyembro ng Evil Practice ay nasa mas mataas na antas kaysa sa una nilang nakilala noon. Hindi man nila mahuli ang lalaki sa ngayon, hindi rin sila nagawang saktan ng lalaki. Sa katunayan, maaaring palabasin ni Guning ang Zhao upang tulungan sila upang mahuli nila ang lalaki sa loob ng ilang segundo, ngunit ayaw ni Guning na ilantad ang Zhao. Bukod dito, kinailangan ni Guning at Leng Xiaoteng na sanayin ang kanilang mga kasanayan, kaya hindi niya pakakawalan ang Zhao hanggang sa makaramdam siya ng pagbabanta. Nagulat ang lalaki sa kakayahan ni Guning at Leng Xiaoteng. "Sino ka? Anong ginagawa mo dito?" tanong niya sa kanila sa mahinang boses. Pakiramdam niya ay hindi kayamanan ang pinunta nila, kundi siya. Gayunpaman, hindi siya makapaniwala na nahanap siya ng mga ordinaryong tao, dahil kahit kailangan niyang makihalubilo sa mga tao, hindi niya ilantad ang tunay niyang pagkatao. "Nagpunta kami dito para sa iyo," sabi ni Guning. Natulala ang lalaki sa isang segundo. Dahil pumunta sila dito para sa kanya, dapat alam nila kung sino siya. "Ano ang gusto mong gawin pagkatapos mo akong mahanap?" tanong niya ulit. Naisip niya na baka may kinalaman ito sa Evil Practice. Tama siya. "Gusto kong malaman ang higit patungkol sa Evil Practice," sabi ni Guning. "Bakit?" tanong niya. "Gusto ko lang malaman ang iba pang detalye. Kung handa kang sabihin sa akin, maaari kong hayaang manatiling buhay, o maaari kang mapatay." Binyantaan siya ni Guning. Sa totoo lang, kahit sabihin sa kanya ang lahat, hindi siya nito pakakawalan, dahil nakakasama siya sa lipunan. Sa kabilang banda, hindi siya pakakawalan ng lalaki kahit payag siyang palayain siya, dahil may mahiwagang kapangyarihan ito sa katawan niya, na higit siyang gusto nito. Ang lalaki ay tumawa ng may pagkadismaya nang marinig ang banta ni Guning. "Seryoso? Kaya mo bang gawin sa akin iyon?" Bagamat hindi niya kayang manalo sa laban kina Guning at Leng Xiaoteng ngayon, hindi niya naisip na mas magaling sila sa kanya. Sila ay mga tao kung tutusin, at kapos sila sa lakas kung magtatagal ang matinding labanan. "Alam mo ba kung bakit alam kong nandito ka?" sabi ni Guning. Napatulala na naman ang lalaki. Siguradong may nagsabi sa kanila ng kanyang lokasyon. Isang ideya ang bumungad sa lalaki, ngunit hindi siya sigurado kung iyon ang tamang sagot. "Bakit?" tanong niya kay Guning. "Sinabi sa akin ng isa pang miyembro ng Evil Practice," sabi ni Guning, at agad na nalaman ng lalaki na malamang nakaaway niya ito. Galit siya, ngunit hindi nagtagal ay tinanggap iyon. Magkaaway sila kung tutuusin. "Kamusta na siya ngayon?" tanong niya. "Patay na siya," sabi ni Guning. "Ano?" gulat na gulat ang lalaki. "Patay na siya." Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Pinatay mo ba siya?" tanong niya. "Oo, ginawa ko," sabi ni Guning. "So, sasabihin mo ba sa akin kung ano ang gusto kong malaman o hindi?" Nagsimulang matakot ang lalaki kay Guning ngayon. Dahil kayang patayin ni Guning ang kanyang kaaway, hindi magiging mahirap para sa kanya na patayin siya. Gayunpaman, bigla niyang napagtanto ang isang bagay na mahalaga at napangisi siya. "Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyong mga salita? Siguradong may sinabi rin siya sa iyo tungkol sa Evil Practice bago mo siya pinatay. I don't think you'll let me go kahit sabihin ko sa iyo ang alam ko. Anyway, hindi pa tayo sigurado kung sino ang matatalo." Nag-alinlangan ang lalaki na nagawang patayin siya ni Guning. Naisip niya na baka niloloko siya ni Guning. "Bueno, kung gayon, wala akong ibang mapag-usapan sa iyo," sabi ni Guning, at huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipagtalo sa kanya. Bukod pa rito, hindi iniisip ni Guning na may masasabi siyang bago. Kaya naman,
nagdagdag si Guning ng higit pang mahiwagang kapangyarihan sa kanyang katawan at naging mas malakas sa isang iglap. Imposibleng mahuli ang lalaki nang walang tulong ng kanyang mahiwagang kapangyarihan. Sa sandaling lumakas si Guning, hindi nagawang manalo ng lalaki sa laban kaya sinubukan niyang tumakas ng ilang beses ngunit hinarang ni Guning. Nagsimula siyang maniwala na may kakayahan si Guning na patayin siya. Gayunpaman, kahit na alam niya na maaaring patayin siya ni Guning, tumanggi pa rin siyang sumuko dahil naiintindihan niya na siya ay papatayin sa anumang paraan. Nagtataka si Leng Xiaoteng kung bakit biglang naging malakas si Guning, ngunit hindi niya ito tinanong. Sa paglipas ng panahon, ang lalaki ay naubusan ng lakas at bumagsak sa lupa. Napagod din sina Guning at Leng Xiaoteng. Kung nakilala nila ang isang miyembro ng mataas na antas sa evil practice, natalo sila sa laban. Sa sandaling ito, inilabas ni Guning ang kanyang baril at itinutok sa sentro ng enerhiya ng lalaki sa kanyang tiyan. Ang pinakamahina na bahagi ng mga taong nagsasagawa ng panloob na disiplina ay ang sentro ng enerhiya kung saan ang kanilang enerhiya ay puro. Sa sandaling nasira ang sentro ng enerhiya, namatay sila. Halos hindi makagalaw ang lalaki ngayon, kaya nabigo siyang makaiwas sa bala. Sa sumunod na segundo, tumagos ang bala sa kanyang sentro ng enerhiya, at sumabog ito ng may malakas na tunog. Ano? Natigilan si Leng Xiaoteng. Sabay paliwanag ni Guning. Ang sentro ng enerhiya ay ang pinakamahina na bahagi ng kanyang katawan. Kapag nasira ito, mamamatay siya. Nang marinig iyon, tumanggaw si Leng Xiaoteng. Xiaoteng, pumunta tayo doon, sabi ni Guning. Mga 30 metro ang layo ng lambak, at puno ito ng yin, kaya na-curious siya na makita ito. Oo naman. Kahit na hindi alam ni Leng Xiaoteng kung ano ang gagawin ni Guning doon, sinundan pa rin niya ito. Madilim sa bundok sa gabi, kaya mahirap makita ang daan sa unahan, ngunit hindi ito problema para kay Guning. Bilang karagdagan, si Leng Xiaoteng ay mayroong night luminescent na perlas upang ilawan ang kalsada para sa kanya. Hindi nagtagal, dumating sina Guning at Leng Xiaoteng sa gilid ng lambak. Tumingin si Guning sa ilalim na natatakpan ng itim na yin. Bagamat mayroon si Guning ng kanyang mahiwagang kapangyarihan upang protektahan ang kanyang sarili, naramdaman pa rin nito ang lamig at katakot-takot. Sa kabutihang palad, suot ni Leng Xiaoteng ang night luminescent pearl ngayon, o masasakta ng yin ang kanyang pisikal na katawan. Pagkatapos noon, ginamit ni Guning ang kanyang jade eyes, sinusubukang makita kung ano ang nasa lambak. Nalaman niya na ang lambak ay isang bilog na may diameter na halos 12 metro, at ito ay mga 30 metro ang taas. Ang ilalim ng lambak ay hindi masyadong malaki. Maliban sa isang ilog na umaagos mula sa isang kuweba, mayroong lahat ng mga bato at puno. Sinuri ni Guning ang kuweba. Walang kakaiba dito, ngunit may nakita siyang isang bagay na nagre-reflect ng berde mula sa ilalim ng cave pond na may lalim na halos 10 metro. Tiningnan niyang mabuti, at ito pala ay isang malaking piraso ng jade. Mayroong isang tumpok ng mga bato, o mga hilaw na materyales ng jade na tiyak, sa ilalim ng lawa. Marami sa kanila ang may jade sa loob, kabilang ang isang higanteng 1 metro ang haba at kalahating metro ang diametro. Ang tambak ng mga hilaw na materyales ng jade ay maaaring ang nakatagong kayamanan na pinag-uusapan ng mga tao. Dahil natagpuan na niya ang mga ito, hindi niya maaaring palampasin ang pagkakataong ito. Gayunpaman, paano niya ito ipapaliwanag kay Leng Xiaoteng? Kahit na nakuha niya ang tumpok ng mga hilaw na materyales ng jade, paano niya ibabalik ang mga ito? Nag-alinlangan si Guning kung dapat ba niyang sabihin kay Leng Xiaoteng ang tungkol sa kanyang jade eyes ngayon. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng ilang ingay, at napansin ang isang binata at babae na naglalakad palapit sa kanila. Pareho silang nasa early 20s. May darating. Magtago muna tayo, sabi ni Guning, pagkatapos ay hinayla si Leng Xiaoteng sa kabilang panig. Sumimangot si Leng Xiaoteng, dahil wala siyang naramdamang abnormal. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, huminto si Guning at sinabi kay Leng Xiaoteng, bigyan mo ako ng night luminescent pearl ngayon.
Kung miyembro sila ng evil practice, mahahanap nila tayo dahil sa mahiwagang kapangyarihan nito. Nang marinig iyon, agad itong hinubad ni Leng Xiaoteng at ibinigay kay Guning. Gayunpaman, sa sandaling ito ang gabi-luminescent na perlas ay umalis sa kanyang katawan, nakaramdam siya ng malamig at mahina. Hindi papayag si Guning na masaktan ng lamig si Leng Xiaoteng, kaya naglabas siya ng isang bote ng porselana na may 10th power crystal sa loob. Uminom ng tableta tuwing hindi ka komportable. Napakaraming yin sa bundok na ito, at ang nag-iisang power crystal ay may limitadong epekto, na siyang dahilan kung bakit binigyan ni Guning si Leng Xiaoteng ng Night Luminescent Pearl noong una. Oo naman, uminom ng tableta si Leng Xiaoteng nang walang pagkaantala. Nagtiwala siya kay Guning anuman ang sabihin nito sa kanya. Kahit may lason ito ay kukunin pa rin niya. Pagkatapos uminom ng tableta, bumuti ang pakiramdam ni Leng Xiaoteng at nagpatuloy sa paglalakad kasama si Guning. Nang alisin ni Guning ang Night Luminescent Pearl, nalaman niyang tumigil din ang binata at babae. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa at medyo nalilito. Wala na ang mahiwagang kapangyarihan, sabi ng babae na nakakunot ang noo. Zayo, baka mali ang pakiramdam mo. Ang bundok na ito ay puno ng yin, kaya imposibleng makahanap ng mahiwagang kapangyarihan dito, sabi ng lalaki. Ang babae ang nakakaramdam ng mahiwagang kapangyarihan sa paligid nila. Hindi naman, hindi ako maaaring magkamali, naiinis na sabi ng babae, na ang pangalan ay Dongfang Zayo. Ang mahiwagang kapangyarihan ay hindi maaaring mawala ng biglaan, maliban kung ito ay mula sa isang bagay na nakakabit sa isang tao. Ang may-ari nito ay dapat na isang master. Talagang napakatalino ni Dongfang Zayo. Hindi sila ordinaryong tao dahil alam nila ang tungkol sa mahiwagang kapangyarihan. Sa katunayan, sila ay mga taong nagsasanay ng kanilang panloob na disiplina. Dahil ang may-ari nito ay isang master, hindi natin maaga ang bagay na may mahiwagang kapangyarihan, sabi ng lalaki, na ang pangalan ay Wu Xuanhua. Nang marinig iyon, isang dampi ng pagkabigo ang sumilay sa mga mata ni Dongfang Zayo, ngunit kailangan niyang tanggapin ang katotohanan ito. Sige, hanapin natin si Dongfang Pei, sabi ni Dongfang Zayo, saka umalis. Si Dongfang Pei ay tiyuhin ni Dongfang Zayo, na siyang lalaki ng evil practice na katatapos lang patayin ni Guning. Hindi nirerespeto ni Dongfang Zayo si Dongfang Pei dahil si Dongfang Pei ay sumali sa evil practice. Ito ay ganap na hindi katanggap-tanggap sa kanilang pamilya. Hindi mabilang na tao ang sinaktan ni Dongfang Pei, kaya pinadala sila ng pamilya Dongfang para parusahan siya. Matagal na nila siyang hinanap, pagkatapos ay nabalitaan na si Dongfang Pei ay nakatira sa bundok na ito ngayon. Kahit alam na nila ang lokasyon niya, mahirap pa rin siyang hanapin dahil masyadong malaki ang bundok na ito. Pagkalipas ng ilang minuto, natagpuan ni na Dongfang Zayo at Wu Xuanhua ang katawan ni Dongfang Pei, na ikinagulat nila. Patay na siya. Sinong gumawa nito? Natarante si Dongfang Zayo, pagkatapos ay naisip niya ang master na kasasabi niya lang. Pinatay ba siya ng master na may object ng mahiwagang kapangyarihan? Hindi naniniwala si Wu Xuanhua sa master at mahiwagang kapangyarihan hanggang sa makita niya ang bangkay ni Dongfang Pei. Dahil patay na siya, maaari naming direktang iuwi ang kanyang bangkay, sabi ni Wu Xuanhua. Ang kanilang layunin ay parusahan si Dongfang Pei. Kahit sino ang pumatay sa kanya, natupad ang kanilang gawain.